sinasabi niyang hindi na raw... Kung ang huling kumpirmadong lokasyon ni dating Congressman Zaldico ay ang Czech Republic, nasaan kaya siya ngayon? Ang sagot, posibleng kahit saan man sa malaking sakop ng Schengen area. What we can confirm is that he is within the Schengen area. Kung by land ang biyahe niya, may 4 na katabing bansa ang Czech Republic. Pero dati na siyang hinarang papasok sa Germany kaya maaring hindi na siya doon dumaan ulit. Kaya posibleng sa Poland, Slovakia at Austria. Ibang usapan pa kung nakasakay si Ko ng eroplano at posibleng makaabot saan man sa 29 na bansang sakop ng Schengen area. May kasunduan kasi ang mga bansa dyan na kapag ang isang tao ay may Schengen visa, pwede na itong magpalipat-lipat sa mga bansa sa Schengen area nang hindi masyado nasisita. Kaya sabi ng international law expert na si Professor Michael Tew, mukhang mahihirapan ang gobyerno na hanapin ngayon si Ko. Kasi wala talagang checkpoint yung mga borders na yan. Wala talagang immigration. Para lang siyang expressway, para lang siyang mga daan. No? Meron lang mga signs sa gilid ng daan na nagsasabi, you are now entering this country or you are now leaving this country. This is the border. Pero walang nag-check. Kasi nga, ang presumption is kapag nasa loob ka, nakapasok ka, ibig sabihin ay napayagan ka. Kadalasan lang daw kasing chinecheck ang visa at pasaporte ng isang banyaga roon kapag sasakay sa public transportation gaya ng eroplano at tren para ibangga sa hawak na tiket o kaya kung matitsyempohan ng random check. Makakaikot din siya kasi yung Schengen visa naman niya ay nasa passport din na naka-sticker, 'di ba? So kung hindi chinecheck yung passport, hindi din chinecheck yung Schengen visa, pwede na nga lang kung kailangan ng ID. Kaya din siguro hindi natin naririnig na nagbo-book siya ng mga flights. Also, mga trains. Sa ngayon, kanselado na ang pasaporte ni Ko. Pero kung sakaling may pagkakataong hanapan siya roon ng pasaporte at wala siyang maipakita, hindi naman daw ito agad-agad aarestuhin at i-deport pabalik ng Pilipinas, sabi ni Professor Chu. Kailangan din ng rason ng mga otoridad na i-arrest siya kasi kung wala naman siyang nilabag na batas sa loob ng bansa na iyon, at syempre, ang presumption nila ay meron siyang valid na visa nung pumasok siya. Wala din silang reason to arrest him. Pwede na nga lang kung meron silang na-alert na sila kasi for example, merong red notice from the Interpol or merong other advice from their government to the law enforcement na itong taong ito ay fugitive in another country at nire-request ang kanyang surrender. Ayon sa Interpol o International Criminal Police Organization, ang isang red notice ay isang request sa mga alagad ng batas sa buong mundo para hanapin at arestuhin ang isang taong wanted sa kanyang bansa o ng isang international court. Hindi daw ito isang international arrest warrant. Sinusunod pa rin daw ang batas ng bawat bansa sa pagpapasya kung aarestuhin ang isang tao o hindi. Nobyembre pa nag-apply ng red notice sa Interpol ang Pilipinas para kay Ko, pero 5 buwan na ang nakalipas, wala pa ring lumalabas. So may malaking kakulangan tayo dahil hindi natin naisumite ang lahat-lahat para makuha yung red notice na kinakailangan natin. Do we admit at the very least that there was also some fault on our end? Hindi ho. Kasi may proseso ang Interpol kung kailan at paano nila ini-issue ang red notice. Yung sinasabing kulang na yon, pinag-aralan natin nga kung ano yung sa mga successful na folder tayo, inulit natin. Wala naman nagsabing kulang. Kukumpletuhin. Tama ka doon. Pero pag tinignan natin, di ba? Ito yung mga nasa ibang folder na successful. So inulit natin, pinatibay natin, nag-coordinate tayo, nagkuha tayo ng mga official documents from the COA, from the Ombudsman, even from the Sandigan Bayan. Sabi ni Professor Chu, hindi naman kakaiba na inaabot ng buwan ang Interpol bago desisyonan ang red notice request dahil nire-review pa raw ito ng maigi ng mga eksperto ng Interpol, lalo na kung ang request ay political. Kasi meron sa Constitution ng Interpol na hindi pwedeng manghimasok ang Interpol sa political na mga issues ng isang bansa. No? So, I think makikita natin before nag-i-issue ng red notice yung Interpol kapag klarong-klaro yung halimbawa, yung krimen ay murder or physical assault, yung mga ganun. Whereas here, although it is a crime, no, corruption, and the review might also look at whether this is a political matter that the Interpol should not
intervene. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.